Boxing update mga tol, silipin po natin ang top 10 ranking sa Super Bantamweight. Siyempre, champion dyan si Naoya Inoue, number 1 si Stephen Fulton, number 2 si Marlon Tapales, number 3 si Murodjon Akhmadaliev, number 4 si Sam Goodman, number 5 si Luis Nery, number 6 si Rai Salim, number 7 si Liam Davis, number 8 si Elijah Pierce, number 9 si TJ Doheny, number 10 si Ramon Cardenas. Silipin naman natin ang ranking ni Casimero kung nasaan na siya ngayon sa world ranking. Sa WBO, number 1 si Sam Goodman, ito yung next fight ni Inoue. Number 2 si Luis Nery, number 3 si TJ Doheny, number 4 si Janrel Casimero, number 5 si Carl Ames Martin. So malapit pala si Janrel Casimero sa WBO ranking. Pwede labanan ni Casimero itong si TJ Doheny at si Luis Nery. Pero mukhang maunahan pa si Casimero mga tol, mukhang si Carl Ames Martin pa nga ang mapapalaban kay TJ Doheny at kay Luis Nery. So sa tingin nyo kaya na ba talunin ni Carl Ames Martin itong si Luis Nery? Sa IBF naman, si Sam Goodman pa rin ang number 1, number 3 si Murodjon Akhmadaliev, number 4 si Carl Ames Martin, number 5 si Marlon Tapales at number 7 dyan si Janrel Casimero. Sa WBC, number 3 si Marlon Tapales, number 10 dyan si Janrel Casimero. Kung gusto talaga ni Casimero labanan si Inoue, kailangan niya kunin yung number 1 sa WBO. Talunin niya si TJ Doheny, Luis Nery at si Sam Goodman. Pero kailangan ni Casimero ngayon ng malakas na promoter para makuha niyang laban kay Inoue. Mukhang magtatagal pa naman ng konti si Inoue sa Super Bantamweight bago ito umakyat sa featherweight. Kung sakali lang na umakyat si Inoue sa featherweight, sino naman ang mga posibleng makalaban niya? Ito po yung mga champion ngayon sa featherweight. Si Rafael Espinosa na isang Meksikano, hawak ang WBO. Sa IBF naman, hawak ni Luis Alberto Lopez, isang Meksikano din yan. Sa WBC, hawak ni Ray Vargas, isang Meksikano din yan. Hawak naman ni Brandon Figueroa ang WBC interim. Sa WBA, hawak naman ni Raymond Ford na isang Amerikano. So yan yung apat na posibleng kalaban ni Inoue sa featherweight division. Tingin ko kayang-kaya talaga ni Inoue. Kung nagawa ni Inoue maging undisputed sa bantamweight 118 pounds, nagawa rin niya maging undisputed sa super bantamweight 122 pounds. Tingin ko kakayanin din niya maging undisputed sa featherweight 126 pounds. Pero mahirapan na si Inoue dito sa featherweight division. Kung nagawa siyang pabagsakin ni Luis Nery sa solidong suntok, tingin ko masasaktan na rin si Inoue dito sa featherweight. Sa ibang banda naman, bantamweight division pinaghaharian na ngayon ng mga Japanese. Hawak ni Yoshiki Take ang WBO matapos i-upset si Jason Moloney. Ang magandang balita dyan, number 1 si Raymart Gaballo sa WBO. Kaya posible ito maikasa ni Sean Gibbons. Sa IBF naman, hawak ni Ryosuke Nishida. Number 4 ranking dyan si Raymart Gaballo. Sa WBC, hawak ni Junto Nakatani. Number 1 challenger din dyan si Vincent Astrolabio. Sa WBA, hawak ni Takuma Inoue. Number 10 dyan si Jerwin Ancajas pero naglaban na sila at natalo si Ancajas. Kaya yung apat na world champion dyan sa bantamweight mga tol, pwede sila mag-unification para magkaroon ulit ng undisputed sa bantamweight division. Pero syempre nandyan yung mga Pinoy boxer natin, number 1 challenger, Vincent Astrolabio at si Raymart Gaballo. Kaya abangan po natin kung kaya nilang agawin yung title sa mga Japanese.